Susundo na sana ako. Kita ko yung sasakyan ko na flat. Gabi pa naman. Yung mga pasahero ko tawag ng tawag. Bakit daw hindi ko sila sinundo? Magagawa natin, hindi naman natin pwedeng itakbo yan dahil flat naman siya. Kailangan naman palitan muna. Yan yung time na inireklamo nila ako sa manager ko eh. Kasi hindi nila naintindihan yung sinabi ko. Sabi ko, puncture yung gulong ng sasakyan. Kung wala kayong masakyan ako, antayin nyo na lang ako mga 20 minutes. Sabi nila, bakit hindi pwedeng ganyan? Dapat sunduin mo na kami ngayon. Sabi ko, paano ko kayo susunduin? I-flat nga yung gulong ng sasakyan. Itatakbo ko ba yan na flat? Kasi galit na galit sila. Nagsumbong sila sa manager nila. Tapos tong manager naman nila nagsumbong doon sa boss ko. Kinabukasan, tumawag yung line manager ko. Tinatanong niya bakit daw hindi ko sinundo yung mga tao. Sabi ko, paano ko sila masusundo kagad? Na-flat nga, standing position yung sasakyan na na-flat sa paradahan. Sabi niya, bakit di mo pinalitan? Paano ko papalitan ka kung hindi ko naman alam na na-flat yan? Kasi nung last na biyahe ko, okay pa naman yan. Pagbaba ko ng 12:45 ka ako ng gabi, kita ko flat siya. So paano ko anuhin yan? Siyempre magpapalit muna ako ng gulong. Hindi naman nila naintindihan. Tinawagan ko kasi sila, sinabihan ko na magpahatid na lang sila sa iba kung mayroong sasakyan doon. Kung wala, dihantayin nila ako. Hindi naman pala nila maintindihan. Ako Tapos tong line manager ko naman hindi rin masyado nakakaintindi kung ano yung sinasabi niya na hindi niya ako pinapakinggan. Kaya minsan dito sa Saudi, pag hindi ka masyado marunong magsalita ng Arabic, hindi talaga kayo magkaintindihan. Or kahit na marunong ka mag-Arabic, hindi pa rin kayo magkaintindihan kasi yung kausap mo, kung ano lang yung napapakinggan niya o sinasabi niya, yun na yun, hindi niya papalitan niya. Kaya ang hirap nila kausap. Kahit magpaliwanag ka na magpaliwanag yan, hindi pa rin nila naintindihan. Kasi kung ano na yung nasa isip nila, yun na yun. Kaya napakahirap. Ang hirap makasama pagka ganun yung tao. Hirap paliwanagan pagka ganun yung tao. Kaya dito mahaba talaga yung piso. Medyo mahirap pa namang baklasin niya kasi dapang-dapa yung gulong. Tapos nakadikit yung I-beam dun sa lupa. Kaya yung jack ko medyo mahirapan siya. Tagal ko kaya pinaklasin. Minsan kasi ang mahirap dyan pagka halos puro mga luma na yung gulong mo. Ayan, hindi na naiwasan yung laging nakaplat. Minsan habang tumatakbo sumasabog yung mga gulong. Medyo mahirap pa naman mag-request dun sa opisina namin kasi ang daming kuskus balungos bago kabigyan. Kapag sumabog yung gulong mo, kailangan ipaliwanag mo. Gagawa ka ng note, ipaliwanag mo dun, tapos ipasa mo dun sa security officer.